Marami ang nag-aakala na lahat ng cheese sa grocery ay pare-pareho. Hindi po. Meron tinatawag na natural cheese at meron din naman tinatawag na processed cheese. Hindi naman ibig sabihin nun na automatiko na masama agad ang isa. Ang importante po ay alam natin ang pinagkaiba ng dalawa para mas informed ang mga choices natin. So una, paano malalaman kung natural o processed ang cheese? Ang natural na cheese ay gawa sa gatas na fermented gamit ang cultures at rennet. 4 lang halos ang ingredients niyan. Milk, salt, cheese culture, rennet. Ang lasa niyan, natural. At ang texture, medyo crumbly. Yung lasa, nagkakaiba rin yan, depende sa age. Ang amoy niyan, natural din. Mas mataas ang protein. Mas mataas ang calcium. Ang primary fat source ay gatas lamang. Walang fillers or any starch maliban sa anti-caking agent kung shredded. And syempre, mas mahal po. Ano naman ang processed cheese? Ang processed cheese, gumagamit din naman yan ng natural cheese bilang base. Pero dinadagdagan ng iba pang ingredients tulad ng tubig, emulsifiers, emulsifying salt, preservatives, whey powder, food coloring, vegetable oils, o hydrogenated oil, modified starches, flavorings, para mas maging creamy, mas madaling tunawin, at mas tumagal ang shelf life. Kaya, mas mahaba ang ingredients list. Pare-pareho din ang texture niyan at madaling matunaw. Sobrang smooth. Mas makinis ito at mas uniform ang texture. Kadalasan, mas mababa ang protein at calcium nito, mas madalas na may starch, emulsifiers at stabilizers, and syempre, mas mura. Paano ngayon malalaman sa grocery kung natural or processed ito? Una po, huwag kayong umasa sa harap lamang ng packaging. Sa harap po, pag tinignan ninyo, karamihan sa mga natural cheese, ito ang nakalagay. Cheddar cheese, Gouda cheese, mozzarella cheese, Parmesan cheese. Pero, kapag ito ang mga nakalagay, cheese product, cheese spread, processed cheese, pasteurized processed cheese, cheese flavored, hindi na po yan traditional real cheese. Number 2, basahin mo ang full ingredients list. Kapag tunay yung cheese, ito lang ang mga ingredients niyan. And then last, pag kinain mo, malalaman mo ang pinagkaiba sa lasa. Alam ko next yung question. Bakit ginagawang ganyan karami ang sangkap ng processed cheese? Una, para mas mura. Pangalawa, para mas matagal ang shelf life. Pangatlo, para mas madaling matunaw. And pang-apat, para consistent ang lasa. And syempre, ito yung alam kong iniintay nyo. Ano ang mga halimbawa ng commercialized natural cheese na mabibili dito sa Pilipinas? Arla, Emborg, Kerrygold, Presidents, Angkor, at Mainland Vintage. Yung huli, yun ang ginagamit ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na binanggit ko na ito yung mga natural cheese ay for life na natural na talaga sila. Basahin pa rin lagi ang full ingredients list ng mga binanggit kong cheese dahil sa paglipas ng panahon, may mga time na binabago ng manufacturer ang kanilang formulation. Ano naman ang mga halimbawa ng karaniwang processed cheese na nabibili dito sa Pilipinas? Eden Original, Eden Melt Sarap, Magnolia Quick Melt, pasteurized processed cheese products, Cheese Whiz, Danes, Queso. Tandaan po, ang goal ng video na to ay para sa informed choices mo. At ang isang informed consumer, mas mahirap yan malinlang ng marketing. Kung ang goal mo ay whole food nutrition, natural cheese ang mas magandang piliin mo kung kaya ng budget. Pero kung processed cheese naman ang madalas mong binibili, itanong mo to sa sarili mo. Ano ba ang mas malaking bahagi ng eating lifestyle mo? More on whole food o more on ultra-processed high-carb food? Dahil sa huli, hindi naman po isang pagkain lamang ang magdidikta ng kalusugan natin. Ang tunay na mahalaga dyan, yung kabuuan ng eating lifestyle mo. Kaya, read the label, know the truth, choose wisely. Healing starts with faith, followed by your plate. I'll see you on my next videos. God bless po. Bye. Gusto mo ba ng free 7-day Pinoy Low Carb Meal Plan? I-message mo lang ako o i-comment mo lang ang salitang meal. At kung gusto mo namang matutunan pa ng mas malalim ang low carb and intermittent fasting para mas mag-improve ang metabolic health mo, PM lang po. Healing starts with faith, followed by your plate.